Napakaraming tao ang napapakunot ang noo sa mga taong kumikilala o kumilala na sa Panginoon. At baka na-experience mo na rin ito kapatid bilang Kristiyano, lalo na kung alam nila yung past mo nung hindi ka pa Kristiyano, yung alam nila yung mga masasama mong gawain noong wala ka pa kay Kristo. At madalas, napakaraming hindi naniniwala sa'yo. Kesyo, nagpapakitang tao ka lang daw, o kung ano-ano pa. Pero alam mo kapatid, napakalinaw po ng sinasabi sa salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi po dito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang sulat po na ito ni Apostle Paul ay para sa mga taga-Korinto, isang lugar na puno ng kasalanan at imoralidad. At si Paul po mismo ay may matinding nakaraan din dahil dati po siyang taga-usig ng mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos. Pero sa chapter 5 po, pinapaliwanag niya ang isang napakalalim na katotohanan. Dahil sa Panginoong Isus, tayo po ay na-reconciled o binalik na po ang relasyon natin sa Diyos. Sabi po dun sa verse 18, sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi lang po tayo pinatawad, binigyan din po tayo ng bagong relasyon sa Diyos at bagong pagkatao. Ngunit ano po ba ang mas malalim na ibig sabihin pag sinabing nakipag-isa na kay Kristo or in Christ? Ito po ay hindi lang pagiging relihiyoso kapatid, kundi ito po ay tunay na pananampalataya at pagsuko kay Jesus bilang Panginoon, bilang Diyos, bilang Hari, at bilang sariling tagapagligtas. At kapag ikaw ay in Christ o na kay Kristo na, may bagong puso ka na, may bagong direksyon ka na at may bagong buhay o identity ka na kay Kristo. Hindi ka na defined ng past mo, kundi defined ka na ng ginawa ng Panginoong Yesus para sa iyo. Tingnan po natin si Apostle Paul, dating mamamatay tao. At take note mga kapatid, hindi lang po mga ordinaryong tao ang pinapatay niya dahil mga Kristiyano o lingkod ng Panginoon ang mga pinapatay niya. Pero naging dakilang apostol po siya. At si Zaccheo po, dating mandaraya, pero nung makilala niya ang Panginoong Isus, nagbago ang buhay niya. At hindi po nila binago ang sarili nila para tanggapin sila ng Panginoong Isus. Mga kapatid, tinanggap po sila ni Jesus kahit ano ba man ang mga nakaraan nila. At siya po ang nagbago sa kanila. Ang Panginoong Isus po ang tumanggap ng kabayaran ng ating mga kasalanan, kapatid, para tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Ngunit mga kapatid, hindi po ibig sabihin ng pagiging bagong buhay o bagong nilalang ay perpekto ka na. Hindi po, wala pong perpekto kapatid, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Ibig sabihin po ng pagiging bagong nilalang ay instant identity change o lifelong transformation in Christ. Kaya kung may mga tao nagdududa sa iyo dahil sa nakaraan mo, wag kang panghinaan ng loob kapatid. Pagkos mamuhay ka ayon sa sinasabi ng Diyos, hindi po ng tao. Huwag mong hayaan na ang past mo magdikta ng future mo. Dahil kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na ang dating ikaw. At kahit hindi pa nila nakikita ang pagbabago sa buhay mo, patuloy ka lang lumakad na kasama si Jesus. Dahil sa dulo kapatid, ang tunay mong identity ay hindi nakadepende sa opinion ng tao, kundi nakaayon kay Kristo. Amen?